Alin sa ating mga ugali at mindset ang maaaring maging dahilan ng ating kahirapan at paano natin ito mababago upang makamit ang hinahangad nating mas magandang buhay. Nandito ang 6 na ugaling nagpapahirap sa iyo na dapat mong iwasan. Number 1. Pagiging negatibo. Ang pagkakaroon ng palaging negatibong pananaw sa buhay ay maaaring humantong sa kawalan ng inspirasyon at pag-asa. Kapag lagi kang nakafocus sa mga problema at hindi sa mga solusyon, ito ay maaaring magdulot ng kakulangan sa positibong pag-unlad at oportunidad. Halimbawa, ang isang tao na palaging nakafocus sa mga problema at hindi sa mga solusyon ay hindi makakahanap ng paraan para umasenso sa buhay. Kung ikaw ngayon ay nalulugmok ng problema financially, huwag mag-overthink at huwag lalo pang mag-isip na mga hindi magandang pwedeng mangyari. Instead, ituon mo ang energy at effort mo sa mga solusyon para makaalis ka sa problemang yan or sa kahirapan. Ano-ano ba ang mga solusyon na pwede mong gawin? Ilista mo ang mga solusyon na ito at isipin paano mo gagawin para makaalis ka sa problemang meron ka ngayon. At huwag kalimutan manatiling positibo sa buhay. Kung minsan napapansin mo na negatibo ang pag-iisip mo pero gusto mong baguhin, type positive in the comment section. Number 2. Laging may excuse. Ang palaging may mga dahilan o excuse sa bawat kahirapan ay isa sa mga pangunahing hadlang sa pag-unlad at tagumpay. Sa halip na harapin ang mga hamon at maghanap ng mga solusyon, ang mga taong ito ay madalas na naghahanap ng mga dahilan kung bakit hindi nila makakamit ang kanilang mga goals sa buhay. Real talk lang po tayo. May 2 klase po ng tao ang napapansin ko na nanonood ng vlog ko. Yung mga tao na nagbabago ang mindset at nagkakaroon ng determinasyon para mas umunlad sa buhay na willing magsimula mag-ipon, maghanap ng bagong negosyo, gusto maging successful, etc. Yung isa namang klase ng tao na nanonood ay magkakaroon ng excuse para walang gawin at magreklamo lang sa sitwasyon nila sa buhay. Kitang-kita po sa mga comments sa mga video, kagaya ng para lang pala to sa mga malalaki ang sweldo. Nako, mahirap mag-ipon. Hindi ko kayang magnegosyo kasi kulang sa puhunan, etc. Marami na pong mahirap ang umunlad ang buhay dahil hindi sila puro excuse. Instead, humanap sila ng paraan at solusyon para makaalis sa kahirapan. Ngayon, tanungin mo ang sarili mo. Saan ka sa 2 klaseng tao na yan? Doon ka ba sa handa magbago ng mindset para mas umunlad? O ikaw yung puro excuse na nawala na ng pag-asa para makaalis sa kahirapan? Comment down below kung ikaw ba ay nagbago na ang mindset at handa ng umunlad sa buhay. Number 3. Kawalan ng pangarap. Ang pangarap ay nagbibigay ng direksyon sa buhay. Kapag wala ito, ang tao ay maaaring maligaw at hindi alam kung saan patungo. Ito ay maaaring magdulot ng kakulangan ng determinasyon at kawalan ng kumpiyansa sa sarili. Ang palaging may mga dahilan para hindi mangarap ng malaki ay maaaring humantong sa kahirapan. Ang kawalan ng pangarap at ambisyon ay maaaring maging hadlang sa pag-abot ng tagumpay at pag-unlad sa buhay. Ito ay ang pagkawala ng inspirasyon, direksyon, at layunin na magtutulak sa isang tao na umasenso at magtagumpay. Anong pangarap meron ka na ginugol mo sa taon na ito? Next year or 5 years from now kaya? Gusto mo bang magkanegosyo na? Magkaroon ng sariling bahay at kotse? Magkaroon ng mas malaking kita buwan-buwan? Mabuti kung meron kang mga ganyang pangarap. Pero kung wala ka kahit isang pangarap para umunlad ang quality ng buhay mo, ay mananatili kang hindi matagumpay sa buhay. Pero hindi pa huli ang lahat. Simulan mong isulat ang mga mahalaga sa iyo at mga gusto mong maabot sa buhay. Yan ang first step para makagawa ka ng aksyon para mas maging successful ka sa buhay. Type pangarap in the comment section kung ikaw ay merong dream na maging successful sa buhay. Number 4. Kawalan ng pagtitiwala sa sarili. Ang kakulangan ng tiwala sa sarili at kawalan ng determinasyon ay maaaring humantong sa kawalan ng tagumpay at pagkakaroon ng financial challenges. Halimbawa,
Ang inuuna ang takot at pag-worry sa mga challenges at pagsubok sa buhay ay maaring magdulot ng kahirapan at hadlang para sa pag-abot ng mga pangarap at goals mo sa buhay. Mag-isip ka ng mga opportunity na dumaan sa buhay mo na tinanggihan mo agad nang hindi mo pa tinatry dahil sa wala kang tiwala sa galing mo. Meron na bang nag-offer sa'yo ng mas magandang trabaho na mas malaki ang kita? Naisip mo na ba na mag-abroad para mas makabigay ka ng magandang buhay sa pamilya mo? Meron ka bang negosyo na matagal mo nang gustong simulan? Pero dahil sa takot at wala kang bilib sa sarili mo at sa kakayanan mo, ay hindi mo ito tinuloy. Kung patuloy mong hindi pagtitiwalaan ang sarili mo, lagi kang lalagpasan ng mga opportunity na pwedeng magbigay sa'yo ng mas magandang buhay. Kaya kung gusto mong umasenso sa buhay, simulan mo ng maniwala sa kakayanan mo at baguhin ang mindset mo. Type kaya ko sa comment section kung sisimulan mo ng magtiwala sa skills mo. Number 5. Pagiging komportable sa katamaran. Ang pagiging komportable sa katamaran at kawalan ng ambisyon na umasenso ay maaaring humantong sa kawalan ng tagumpay sa buhay. Kapag hindi naghahanap ng mga bagong oportunidad at hindi handang magtrabaho ng maigi, maaaring mapag-iwanan sa career at negosyo. Sa palagay nyo ba, ilang oras nagtatrabaho ang may mga pera? Marami sa kanila halos 12 hours a day nagtatrabaho. Dahil alam nila kung tatamad-tamad sila ay hindi nila matutupad ang mga pangarap nila. Pero aminin man natin o hindi, marami sa ating mga kababayan ang may katamaran. Mas pipiliin na lang umasa sa mga kapamilya na maabutan ng pera kaysa maghanap buhay kahit kaya pa naman ang katawan nila magbanat ng buto. Kaya kung gusto mong umasenso sa buhay, labanan mo ang katamaran mo at laging maging focus sa goals mo sa buhay. Ito ay magbibigay sa iyo ng motivation sa araw-araw para ma-achieve mo ang mga pangarap mo at maging successful ka. Number 6. Kakulangan sa disiplina sa paggastos. Ang kawalan ng disiplina sa paggastos at kakulangan sa pag-iimpok ay maaaring magresulta sa pagkakaroon ng utang at kahirapan. Sa halip na maglaan ng bahagi ng kita para sa mga pangangailangan sa future, ang pera ay madalas na nauubos sa mga walang kabuluhan o di kinakailangang mga gastos. Ang walang disiplina ay madalas na nauuwi sa impulse buying o pagbili ng mga bagay na hindi planado at hindi naman kinakailangan. Halimbawa, ang pagbibili ng mga luho at hindi mahalagang bagay kahit hindi sapat ang kita ay maaaring magdulot sa inyo ng financial stress at kawalan ng financial security. Kung ikaw ay handa nang baguhin ang ugaling ito, type disiplina in the comment section. Sa ating paglalakbay tungo sa financial stability at tagumpay, mayroong mga hakbang na maaari nating tahakin upang maiwasan ang patuloy na pagiging mahirap. Sa pamamagitan ng pag-understand sa mga ugali na dapat nating iwasan at pagbabago ng ilang aspeto ng ating pamumuhay, maaari nating ma-improve ang ating kalagayan at maging maunlad sa buhay. That's it for today mga kabos, mga kamama. I hope day by day, natutulungan ko kayo to be more intentional with your money para in the future, together, we can all build generational wealth para sa pamilya natin. Good luck!